Yan, muli sa mga pagpalang araw po sa ating lahat na narito dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, dyan po sa ano, no, mga kababayan nating OFW. No po? So yan, sa mapagpalang araw po. Yan, pwede po bang pakitype kung saan bansa po tayo ngayon? Yan, pwede ba? Type naman po natin dyan kung saan bansa tayo ngayon. O saan lugar kayo? Loud and clear po ba ako? Naririnig niyo po ba? Yan, KSA. Michigan. Yan, okay. So yan, Qatar. So Middle East International po yung ating Zoom meeting ngayon, ano? UAE, Canada, KSA, Jubail. Yan, shout out po sa mga taga Saudi Arabia. Yan, ako rin po taga rito sa Saudi, Damam Al Kubar. Yan. Kung gusto niyo ng meetup, set lang po kayo at magmi-meet up tayo rito. Yan, sa mga naka-enroll diyan. Yan, Hong Kong. Yan, welcome sa ating 27 participants at marami pang papasok yan maya-maya dahil medyo sa ibang lugar yan, Riyadh, no? At yung oras po natin diyan sa Pilipinas ay 12 midnight na. At dito sa KSA mag-aalas 7 po ng gabi. At diyan naman po sa UAE, yan, 8 p.m. naman diyan. Sa Qatar same lang dito. Same lang yung oras namin dito sa Qatar. Sa Hong Kong parang sa Pilipinas lang din yan. Kaso lang medyo late sila natutulog, no? Kaya sa Canada morning ata ngayon, kung di ako nagkamali, o afternoon. Yan. Okay? Okay, at sige. At tayo po ay magsisimula na para makarami po tayo. Yeah, morning po. Morning daw sa Canada. Okay, sandali lang. Share lang natin to. Yan, pwede po bang pakitype 1 kung loud and clear ako at nakikita nyo po yung aking slide? Type 1 naman po para alam po na naririnig nyo ako at kausap nyo ako. Yan, okay. So maraming salamat sa mga participants mo natin, sa 30 participants. So marami pa po yung papasok. Okay, sige, hindi na po tayo magpapatagal at sisimulan na po natin. My name is Jimmy Adelia Gonzalez po, nurse by profession, senior company nurse po ako dito sa Steel Company, overseas Filipino worker or OFW, entrepreneur, onliner, content creator and vlogger. Kaya visit my YTC o my YouTube channel, Coach Jimro, at marami kayong matutunan dyan. Then, ako po yung creator ng Filipino OFW Traders Community at creator ng Pinoy OFW Community Traders. Under po yan ng Kabayan Traders. Okay? At ako po ay naniniwala, winners never quit and quitters never win. Okay? Ang mga nagwawagi ay hindi sumusuko at ang mga sumusuko ay hindi nagwawagi. Okay? So, ito po yung aking family. Yan, shoutout dyan sa mga taga Bicol. Yan, sa mga Oragon dyan, shoutout po sa inyo. Yan, Legazpi City po ang iyong lingkod. Pero sa Bulacan na po ako nakatira, sa Giginto. Kaya shoutout naman dyan sa mga taga Bulacan. So, gaya ng sabi ko sa inyo, ako po isang negosyante. Co-ownership po ako ng isang gasoline station. No po? Tayo rin po ay farm owner. Yan, may mga manggahan po dyan, mga gulay, tsaka yan, abukado, mga prutas. At meron din po tayong apartment na pinatayo. At yung 1/4 po rito, halos galing na po sa Forex, no? Kaya napakaganda po na pag-aralan yung Forex. At dahil diyan, natapos po yan, no? Ito na po.
At meron po akong dalawang sasakyan, yung pickup, yan yung Nissan Pro 4X at yung aking Nissan Almera. Okay? At ito na po yung natapos na apartment ko. So nakakatuwa lang na nung nagbakasyon ako ay halos hindi naman tayo kinapos dahil nga po tayo po ay nagte-trading. Kaya napakalaking bagay na matutunan po yung Forex. So sabi nga ni Tatay Robert, don't work for money, make it work for you. So karamihan po sa atin, tayo pong lahat ay nagtatrabaho talaga sa pera. Tama po ba? Pero tandaan po natin, ang Diyos ay nilikha ang tao para pangalagaan yung kanyang mga linikha, 'di ba? Kaya nga tayo pinakamataas na uri ng linikha niya, 'di ba? At tayo yung mga tagapangalaga. Kaya dapat kung tayo yung mga tagapangalaga, yung pera hindi tayo yung minamanduhan ng pera o hindi siya yung nasusod, kundi dapat tayo. Tayo dapat yung nagdadala doon sa pera, hindi tayo yung kanyang dinadala. Okay? So, ngayon po, pag-uusapan natin simple forex trading tips po for beginners. Okay? Kung sa mga, sino po dito, no? Type 0 nga, type 0. Type 0 po doon sa mga zero knowledge. Yan, zero knowledge talaga sa forex. As in, hindi pa marunong, kumbaga. Type 0. Yan, okay, okay. Yan, zero. So marami, no? Marami po, marami. At congratulations po dahil naririto po kayo dahil para sa inyo po ito. Ito pong training po natin is an introduction from zero knowledge para to become profitable trader. Okay? So introduction lang to para maintindihan po natin kung ano po ba yung forex. So dalawa po yung part na pag-aaralan po natin sa gabing ito, yung part 1 tsaka part 2. So yung basic forex at cheat codes. Ano ba yung forex at ano ba tong cheat codes? Okay? So samahan niyo po ako, makinig lang po tayo at hanggang sa huli, no? Para na sa ganun mas maintindihan po natin yung pag-uusapan po natin. So disclaimer lang po, we do not accept any investment. Okay? Hindi ibig sabihin, hindi po kami tumatanggap dito ng investment. Yung community natin is not a trading platform, is not investment company, investment community, kundi ito po ay nagbibigay po tayo ng information kung paano magsimula sa forex trading. Okay po? So yan po yung binibigay natin. Kaya kung may mag-aalok po kayo sa inyo at magsasabi na dito ka na sa amin, sumabay ka rito, kami magte-trade ng pera mo, magbigay ka lang na ganito, wag po kayong maniwala dyan, scam po yan. Wala pong ganyan. Okay, bakit ko po nasabi? Dahil isa na po ako sa nabiktima ng scam na ganyan, yung pasabay trade. So yan yung pasabay trade na yan, diyan po maraming nai-scam. Okay? Kaya nga po naririto ako ngayon na talagang sinikap ko na aralin yung forex trading. Dahil nga po para maiwasan po na ma-scam. At least ako na yung magte-trade sa sarili ko. Ito yung ginagawa natin ngayon. So nagbibigay tayo ng information, i-guide namin kayo, i-assist namin kayo kung paano kayo magsisimula dito sa Forex para hindi na tayo ma-scam. Lalo na po yung mga kapwa ko OFW. Nakaka-relate ako sa inyo dahil OFW rin po ako, maraming beses na po akong na-scam. Kaya ito po yung ating mandato na makatulong sa mga kababayan natin na OFW na kung saan aralin ng Forex para na sa ganun matutunan po natin ito. Okay? So what is Forex trading? So how does it work? Ano ba yung Forex? Kapag sinabi po nating trading, ito po ay palitan, no? Palitan ng gamit sa gamit, pagkain sa gamit, pera sa pagkain, pera sa gamit, di ba? So pagbibili ka. So Forex trading, ito yung foreign exchange, palitan ng pera sa pera. So, meaning to say buy and sell. Buy and sell business. Halimbawa, no, may pera, bumili ka ng bigas. Pag bumili ka ng bigas, siyempre, binili mo siya ng 1,000, ibebenta mo siya, hindi ng 1,000, ibebenta mo siya pwedeng 1,200, 1,050, 1,100. So, may profit ka. So, ganyan po yung buy and sell na business. Parang sa pera lang po, dollar to peso. Ang halaga po ng halimbawa po, ang halaga ng dollar is 50 pesos. Ngayon,
After po ng isang buwan, yung $1 ang nagiging halaga na niya is 58 pesos. So ngayon, itong dollar na to ay isesell mo. Isesell mo at isesell mo para bibili ka ng peso. So magkaka-profit ka ng 8 pesos kasi binili mo siya ng 50 at bin, ah, pinalitan mo siya ng pinalit mo siya ng peso, yung dollar mo. So naging 58 pesos na. So kumita ka ng 8 pesos. So if the price goes down, will you still make money? Yes. No? Kapag ang dollar ay bumaba, pwede ka pa rin ba kumita? Pwede, no? Simple logic po ng buy and sell is buy low, sell high. Pero dito po sa trading, meron po kasi tayong tinatawag na Forex Major Currency Pairing saka yung Forex Minor Currency Pairing. Pag sinabi po natin Forex Major Currency Pairing, kung papansin niyo lahat ng pairing niya may dollar. Yan po yung Forex Major Currency Pairing. So lahat yan, dollar yung kanyang partner, yung pair. Euro USD, GBP USD. So paano tayo kumikita dito? Siyempre, pag tumaas ang euro, so bibili ka ng dollar. Kapag bumaba yung USD, bibili ka naman ng euro. So palitan lang po siya. Okay? Palitan lang siya kung alin yung mataas, alin yung mababa. Kaya pwede kang mag-buy, pwede ka ring mag-sell. Pero kung isa lang siya, hindi pwede. Literally, yun yung papasok doon yung buy low, sell high. So parang sa cryptocurrency lang din po, 'di ba? Ibig sabihin, bibili ka yung mga ano na, yung unang panahon, no? Wala pang hindi pa uso to, internet. So ang bilihan po ganyan. Ibig sabihin, bibili ka habang mababa yung dollar, bibili ka, no? Pag tumaas, antay mong tumaas bago mo ipapalit para kumita ka. Pero ngayon, hindi na po. No po? Dahil nga po, ang Forex ay ano na po, nasa digital era na po tayo. So legit ba ang Forex trading? Ito po yung karamihan tanong ng marami. No? At marami po ang sabihin na natin na marami pang hindi nakakaalam about Forex. Pag narinig po nila yung Forex trading, ang nasa isip agad nila scam. 'Di ba? Alam niyo po sa ibang bansa, kapag sinabing nagpo-forex ka o kaya nagki-crypto ka o nag-stock ka, ang tingin ng tao sa iyo mayaman, 'di ba? Pero pag sa Pilipinas, pag sinabing nagpo-forex ka, nagki-crypto ka, nag-stock market ka, ang tingin nila sa iyo is scammer, 'di ba? So yan po yung mindset ng mga Pinoy. Pero dito po ipapaalam po natin na ang forex po is legit. Yes, legit po siya. The forex market is a legitimate trading market where the world's currencies are traded. It is not a scam in itself. Without the forex market, it will be difficult to trade the currencies needed to buy import, sell export, to go on holiday or carry out cross-border. So kung wala po ang forex, tayong mga OFW, mahirapan po tayo magpalit ng pera. Okay po? So kung halimbawa nagtatrabaho ka sa Saudi, real yung sweldo mo, so paano mo siya ipapalit ng peso? Hindi mo pag inuwi mo naman yan sa Pilipinas at kung walang forex, hindi yan tatanggapin sa Pilipinas kasi ang pera sa Pilipinas ay peso. So kailangan palitan mo siya ng peso. So kaya ang forex trading po is talagang legit. At hindi lang legit, no? Ang forex po is a business. Okay, negosyo po ang forex. Marami po kasi nagsasabi, akala nila ang forex ay sugal. Hindi po sugal. Nagiging sugal ito kapag hindi mo alam yung principles ng trading. So dapat maintindihan po natin ito. So marami nagsasabi, no, ang negosyo parang sugal. Hindi po. Iba po yung sugal. Ang sugal po, nanguhula ka lang doon eh. Hindi mo naman pinag-aaralan yun eh. 'Di ba? Huhula ka lang kung ano. So iba yung forex. Business to eh. It's a business. Trading, sinasabi nga natin. Kung mapapansin po natin, ang forex po since World War II, nagsimula na po 'yan, no? Ang kagandahan lang po ngayon, kapag tayo ang nag-forex trading, hindi mo na kailangan ng physical store, hindi mo na kailangan ng physical office. Kasi nung panahon noon na kung saan kapag ikaw po ay nag-forex, kailangan mo ng malaking kapital. 'Di ba? Kasi kailangan mo ng office, kailangan mo ng store, 'di ba? Kailangan mo ng maraming maraming kapital na pera, 'di ba? So yan po yung
forex dati. Kaya nga po ang may mga forex noon ay yung mayayaman lang. Pero ngayon, no po, napakaganda na dahil gamit lang yung cellphone mo, laptop mo, tab mo, pwede ka nang magsimulang mag-forex, di ba? So yan po yung kagandahan po dito. Ang forex po is a buy and sell currency. So buy and sell currency, largest financial market in the world. So 7.5 trillion of dollars are traded every day. So hindi lang po ito updated, 7.5 dollars na po yan. Trillion na, trillion dollar traded every day. So ibig sabihin, araw-araw 7.5 trillion yung tinetrade. So napakalaking pera niyan. At ayan po yung pinakamataas sa pinakamalaking trading yung forex, no, kaysa sa stocks at doon sa cryptocurrency. Ang kagandahan po dito is a global market. Okay, all over the world po 'yan. So, most liquid business in the world operate 24/5, ibig sabihin from Monday to Friday po. Weekend wala pong forex, wala pong stocks. Meron po crypto lang. Available on the smart devices. Yan po yung maganda. Cellphone lang gamit mo, laptop, tab, or computer. Pwede ka nang magsimula ng negosyo. Sino yung mga participants po dito? Ang mga participants po dito hindi pipitsugin. Siyempre yung government, central banks, financial institution. Siyempre, kasama ka doon, tayo mga individuals. Tayo po yung mga participants po dito sa Forex. Forex, is it risky? Sino po nagsasabi na risky ang Forex? Risky po ba ang Forex? Type yes or no naman dyan, oh. Sige naman, para alam ko kung gising ko. Yes, si Patrick. Yan, si Marcel. Risky, yes. Yeah, risky, yes. Well, yan, tama. So, totoo po. Forex is risky. Coach, risky pala yung Forex. Bakit inaalok mo pa sa amin? Bakit ini-introduce mo pa to? Risky pala. Alam niyo po, wala naman pong hindi risky sa buhay. Magsabi po kayo ng hindi risky. Anong negosyo ang walang risk? Sa buhay po natin, sa buhay natin, ano yung walang risk? Lahat po, even yung buhay natin may risk. Pag lumabas ka sa bahay, may risk po yan. 'Di ba? Pag nagtrabaho ka, may risk yan. Yung nag-apply ka, no, dito sa abroad at umalis ka, hindi mo iniisip na risk 'yon dahil sasakay ka ng eroplano, pwedeng bumagsak yung eroplano kagaya nung sa India, 'di ba? Yung bumagsak, ang daming namatay. So, hindi mo ba iniisip 'yon na sasakay ka ng eroplano, paano kung bumagsak 'yon? 'Di ba? Ibig sabihin, may risk na doon. Yung pagpunta mo ng abroad, iniwan mo yung pamilya mo, risky na yun. Di ba? So marami po sa atin na maraming nag-abroad na nabago ang buhay, pero marami din ang nag-abroad na nasira ang buhay. Yan po yung katotohanan. Aminin po natin at hindi. Yan po. Tama? So yan po, no? At lahat po tayo na OFW na nangarap mag-abroad, alam ko ngayon, nangangarap na tayo mag-for good. Tama po ba? Sige nga po, type nga po kung tama o mali. Tama po ba yung aking sinasabi? Relate po ba tayo? Nangarap ka ng abroad, ngayon nangangarap ka na mag for good. At naghahanap ka naman ng negosyo. Kasi uuwi ka ng Pilipinas, anong negosyo mo? Ilang taon tayo rito sa abroad? Ako, more than 20 years na po ako rito. At ngayon nangangarap na talaga ako mag for good. Kaya nga po ako nag-aral na ng Forex kasi sa tagal ko dito sa abroad, sa dami ko na pong na nasalihan na company na scam ako, no? Kaya naghanap po ako ano ba yung hindi na ako mai-scam na kung saan pwede kong gawin kahit naririto ako sa abroad. At ito yon yung Forex. Kasi dito sa Forex, kaya ako na-scam noon dahil nagbibigay ako ng pera sa tao at nagbibigay ako, sila yung nagte-trade na akala ko tinetrade. At madami po akong naubos na pera. Milyon na po yung na-scam po sa akin pero hindi po ako huminto. Kasi nga po, naniniwala ako na yung failure, ang kalaki po niyan is successful. Yung pagiging success. Pag ikaw ay nakaranas na ng failure, ang kasunod na niyan, success na. Okay? Marami po akong negosyo na pinasok. Gaya na sabi ko sa inyo, negosyante na ako. Nagkaroon po ako ng piggery. Kwento ko lang po sa konti, no? Kung papahintulutan nyo. Na nagkaroon po ako ng piggery, nagkaroon po ako ng grocery, nagkaroon po ako ng palaisdaan.
No, nag-buy and sell po ako, nag-networking ako, nag-ahente rin po ako. Okay? So marami po akong negosyo na pinasok. Pero lahat po yan nag-fail. Bakit? Kasi po wala akong risk management. Ang nasa isip ko lang, nung nagdinegosyo ko, magninegosyo ko, kailangan ko lang kapital. Pag nagkapital ako, kikita na ako. So yun yung mindset ko. Which is wrong. Mali pala yung mindset na yun. Bakit? Kailangan, kung magninegosyo ka, yes, kailangan mo ng kapital, pero kailangan mo munang aralin. Aralin mo muna yung negosyo, yung papasukin mo. Kasi marami po sa atin, gustong kumita, ayaw matuto, ayaw mag-aral. Yan po, nangihinayang lagi tayo sa education. No? Yung i-enroll ko diyan na pag-aaral ikakapital ko na lang. O sige, nangapital ka dahil hindi mo alam ano nangyari. Nalugi ka lalo. 'Di ba? So napakahalaga po ng education. Napakahalaga po ng learning. Ang learning po, no, yung learning na yan po yung release. At tayo yung trend. Yung release na yan yung gumagabay sa iyo, yan yung learnings. No, habang nag-aaral ka, yan yung release. Kapag nawala yung uh, uh, learning sa iyo, yung trend ay madidiskaril po yan. Kaya yan po yung dapat natin pinaka-guide po natin yan. Kaya mahalaga po yung pag-aaral sa bago po tayo magnegosyo. Ito yung ginagawa natin ngayon. Para hindi na tayo may scam, no? Kailangan, sabi ko nga, kailangan matutunan ko 'to. Kailangan aralin ko 'to. At ito na po, no? At praise God dahil answer prayer po ito na kung saan 'yon, yung pinampagawa ko ng apartment ko, yung halos 1/4 doon ay talagang galing na po sa Forex. At yung pinantuition ng anak ko ngayon, yung pinang-allowance galing na po sa Forex, no po? At yung pinampapaayos ko ngayon sa farm, galing na po sa Forex. So yan po yung kagandahan na kapag natutunan mo yung Forex. Kaya yan po yung ating inaaral dito at sinasabi ko sa inyo na kailangan lang po nating tiyagain. Okay? So 95% of new traders fail. So for your information po, marami pong yumayaman sa Forex trading. Hindi lang sa Forex yung sa trading like cryptocurrency, stock market, marami pong yumayaman diyan. Pero marami din po ang nalulugi. Okay? Para transparent po tayo. 'Di ba? Maraming yumayaman, marami rin nalulugi. Bakit? Kasi sabi nga dito, 95% of the new traders fail. Bakit po? Kasi po, the reason why 95% of new traders fail globally at present because insufficient education and knowledge. Yan po yung kulang. Wala tayong sapat na kaalaman, wala tayong sapat na karunungan para gawin yung isang negosyo o yung isang business na gusto mong maging matagumpay. Marami tayong excuses, yan po yung problema sa atin. Marami tayong dahilan kung bakit hindi po tayo nagtatagumpay sa buhay. Okay? So, kung gusto po natin magtagumpay sa buhay, gawin po natin, aralin po natin yung Forex. Why Forex? Bakit Forex? Coach, ang daming negosyo na pwede mo namang i-rekomenda. Ba't hindi mo sa amin i-allok yung co-ownership, yung franchise? Kasi may mga franchise din po ako. Ito po kwento ko lang sa inyo. Yung sa franchise po, gaya sinasabi ko sa inyo, Marys, nag-franchise din po ako. At sa awa ng Diyos, yung isang franchise ko, hindi po dalawa pala, dalawang beses ako nag-franchise. Parehas hindi naging successful. Ano yun legit yun. Ano nangyari? Nalugi. Kasi yung isa inabutan ng pandemic. Yung isa naman na liquidate yung pera. 'Di ba? So franchise po yun. Restaurant. Tsaka yung isa, hostel yun. No? Sa Coron. At ito naman yung co-ownership ko sa gasoline station. Medyo malaki. Halos kalahating milyon po yan. No? Kalahating milyon ang pwede mo dyan ilabas. Okay? So, 3 months yan, kumikita po ako. So, bakit Forex ang inaalo ko sa inyo? Kasi, sa mga kapwa ko OFW dyan, nung inaral ko po ito, at ayon din doon sa pagre-research ko, yung mga nagpo-Forex, nung natutunan nila ito, ay marami yung nabago yung buhay. Kaya lang, kailangan kung gusto mong mabago yung buhay mo, kailangan mabago rin yung mindset mo. 'Di ba?
Forex ang napipili ko at Forex ang rinirekomenda ko sa inyo. Bakit? Kasi digital business. Lalo sa ating mga OFW o yung mga kababayan natin sa Pilipinas na mga nasa bahay lang. Yung asawa OFW at kayo nasa bahay lang, 'di ba? Bakit po? Digital business, gamit mo lang cellphone, laptop, tab, computer, 'di ba? Tapos flexible lifestyle. Bakit flexible lifestyle? Kahit busy ka, kahit nag-aalaga ka ng anak mo, naglilinis ka ng bahay, pwede mong magawa ito kasi hindi naman to whole day na magte-trade ka. May mga step at strategy lang tayong dapat gawin at kailangan aralin nga natin. 'Di ba? Tayong mga OFW, dahil gusto natin makauwi na ng Pilipinas, sabihin natin, mag-isip naman kayo dyan ng negosyo. Sabihin mo sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo. Kasi sabihin nila, sige, may naisip na akong negosyo. Ganito, mayroon magbigasan, ganyan. O kaya, grocery, o kaya, ganito, buy and sell, bibili tayo ng ganito, bebenta natin ng ganyan, di ba? Mga ganon. So, ikaw naman, magkano ba yung kapital dyan? O siguro, magpadala ka dito, mga 200,000 o 500,000, no? Ganyan. O magpapadala ka naman. After ilang buwan, ano sasabihin? Pagtawag sa'yo, nalugi, natakbuhan tayo, walang kinita yung negosyo natin. 'Di ba? So, anong mangyayari sa atin? Lupay-pay na naman tayo, magtatrabaho na naman po tayo. 'Di ba? Yan po yung gawa nating mga OFW. Bakit? Kasi nagsasapalaran ka eh. Ayan yung sinasabi natin na sumusugal ka. Diba? Sumusugal ka. Kaya ba't ko sinasabi sumusugal? Kasi hindi mo inaaral. Ito yung kahalagan kung bakit Forex yung ating inirekomenda sa inyo. Dapat aralin natin. Kasi sa Forex po, low startup cost. No? Low startup cost po ito. But high earning potential. Hindi mo kailangan ng malaking kapital. Pero malaki, pwede kang kumita ng malaki. Do you believe na maraming kumikita po dito, $50 to $100 a day? Conservative na yan, ha? Baka pag sinabi ko po sa inyo na may kumikita dito na $100 to $1,000 a day, maniniwala kayo? Hindi po pang-hype yan, totoo po yan. Isa po ako diyan kumikita ng $100 to $1,000 a day. Di ba? At meron pa rito, hindi lang $100. Meron akong isa na naturuan, taga Saudi, kumita ng 2 days, $6,000. Yung isa naman, $3,000 in 1 week. Okay? Meron pa dito, 2 weeks pa lang, nag-aaral sa Forex. Nung isang araw lang nag-post, kumita ng 100,000. Do you believe? Diba? Nung una, hindi rin ako makapaniwala. Pero nung ako na yung kumikita, naniniwala na po ako. Kaya nga sabi ko, wow, galing. Ito pala yung Forex. Sabi ko, kala ko nun ang hirap. Pero nung inaaral ko na, ay ganito lang pala yun. Buy and sell lang pala ito. Diba? So yan po. At ang kagandahan po dito, hindi mo kailangan ng karanasan o experience. No need. No experience needed. Hindi mo kailangan. Kahit kaya nga sabi ko sa inyo, congratulations kung zero knowledge ka, hindi ka nagkamali ng pagpasok dito. Kasi para sa iyo to. Okay? So kailangan lang nating aralin. So Forex is so rewarding. For your information, mga kababayan ko. Napaka-rewarding po nito. No? Itong week na to, o baka itong week na to, no? Ipopost ko 'yan. Baka mag-withdraw po ako. Nung nakaraang week, halos 100K yung aking na-withdraw. Itong week na to, magwi-withdraw na naman po tayo ng mga ganun din, 100K. Weekly, 100K. Saan ka makakakita niyan? Isang buwan sweldo ko po yan dito eh. Pero dito sa Forex, dito po sa Forex, weekly yan kinikita. Hindi lang po ako ha, yung sinasabi ko yung 100K, mababa pa po yan, maliit pa po, baka kala nyo, ang laki naman na yan. Diba? Hindi po. Maniwala kayo, hindi, mas malaki pa dito. Yan, si Coach Nard, sila Coach MJ, mas malalaki pa yung kinikita niya sa akin. Hindi lang po 100, 200 pesos, 200,000 weekly ang mga yan. Weekly ha, weekly. Hindi monthly, weekly. May mas malalaki pa po rito na kumikita ng higit po sa amin. Okay? So hindi po pang-hype yan, kundi yan po yung katotohanan. Kaya nga po nakakatuwa na ma-introduce namin dito sa inyo. Lalo po ako bilang OFW. Ito po yung aking purpose o layunin ko at pinagpe-pray ko
na marami kong OFW na matulungan. So alam nila Coach Nurse yan. Kasi nga po, alam ko yung nararanasan natin at alam ko maraming dumaan sa atin sa scam. At ako isa na po ako doon. Kaya ganun na lamang po yung aking pagpupursugi. Kung maiintindihan lang ako sana ng mga kapwa ko OFW to, mas maganda. No? At talagang, minsan lang natin naaralin to. No? Pag inaral mo to, lifetime skill na, lifetime income na to, lifetime business mo na. 'Di ba? At yung pangarap mo mag-for good, sigurado makakapag-for good ka kasama mo pamilya mo, no? At pwede kayong magbakasyon, maggala anytime kasi bakit? Anytime, anywhere pwede mong gawin ang forex, ang trading, okay? So, gaya na sabi ko, ang forex is simply buy and sell. So kailangan lang dito natin yung buy position, sell position. Yan po yung strategy lang dito eh. Buy position, sell position. Pero paano? Pag makikita po natin yung market pataas, yan po yung buy. At yung market pababa, yan po yung sell. Okay? Sabi ko sa inyo, pwede kang kumita dito sa buy position, pwede ka rin kumita sa sell position. So paano po yan? So ganito lang po yan. Halimbawa, itong blue na to is buy yan. So bakit siya nag-sell? Kasi nakita niya yung market is pababa. So sell yan. At dito naman tumaas, nag-buy siya, pataas. At dito nag-sell kasi pababa. So sell, buy, sell. So yan lang po ang forex trading. So dito po, kaya po kailangan natin aralin, gaya ng sinasabi ko, para maiwasan po natin yung pagkalugi o yung losses. At dito papasok yung risk management. Marami po ang nagninegosyo, marami po ang nagte-trade, marami po ang nalulugi dito. Bakit po? Kasi wala silang risk management. Kailangan po kasi dito discipline, emotion, at yung pag-aralan po natin yung risk management. Kaya meron po tayo dito take profit, stop loss. Pag sinabi nating take profit, is an order that closes your trade once it reaches a certain level of profit. Once na hit po niya yung certain level ng profit mo, automatic po siya magko-close yan. Okay, magte-take profit. Ano naman tong stop loss o SL? Is an order that you place in order to sell a security when it reaches a particular price. A stop loss order is used to reduce a trader's loss. Iniiwasan po nitong SL yung pagkalugi mo. Halimbawa, busy ka. Diba? Halimbawa, busy ka. Ang gagawin mo lang, ito no, mag-set ka ng entry dito. Ilalagay mo tong entry, 10.09. Busy ka. Ngayon, maglalagay ka ng TP1 o TP2, yung target 1, target 2. Ito yung take profit. So, lalagay mo yan. Once na-hit po niya yan, kahit anong ginagawa mo, kusa po yan magte-take profit. Ngayon, paano kung nag-reverse? Kung halimbawa nag-reverse, no? Dahil busy ka, magkukusa yan mag-i-stop pag na-hit niya to. So, maiiwasan mo yung pagkalugi o yung pagkaubos ng pera mo. Yan po yung kagandahan dito, yung risk management. Kaya hindi mo kailangan gumugol dito ng buong araw. O sabihin yung iba, sir, busy ako. Ganito yung trabaho kahit busy ka. Ako po, maniwala kayo hindi. 12 hours ang duty po. 12 hours ang duty ko. Ngayon, night duty po ako. Nagpe-present po ako sa inyo, naka-uniform ako. Ibig sabihin, nandito po ako. Okay? So mamaya-maya yan, pag may time, titingnan ko lang yung market, magte-trade. Kaninang umaga, nakapag-trade na po ako. Kumita po ako ng $700. Pinaka-post po yan, pinakita ko po yan. No, naka-post. Gamit yung ating, yung XAU na sniper natin. No? Yan po yung strategy, yung sinasabi po natin. Okay? So, paano naman pag-sell? Pag-sell, ganito lang din. Mag-e-entry ka, 1.36, entry ka dyan, then mag-stop loss ka rito. May ginagawa ka, na busy ka, na-hit niya tong target na to, pagtingin mo dyan, aba, may profit ka na. Kung halimbawa man hindi ka mag-profit at bumaliktad dyan o nag-reverse yan, stop loss naman, hindi ka pa rin lugi. So pwede ka pa rin kumita, pwede mo pa rin yan mabawi. Okay po? Yan yung kagandahan kapag naririto ka, pag inaaral mo po yung trading. Kasi bukod sa inaaral mo, may risk management tayong itinuturo. Kasama na dyan yung emotion, syempre yung disiplina. Ang karamihan lang kasi nang hindi nagtatagumpay sa trader, kahit na may mentor, kasi yung iba matitigas ang ulo. Hindi nakikinig sa mentor. Okay?
May community, nagtuturo, pero hindi ina-apply yung natututunan. Tandaan nyo po, no? Learning is useless without application. Useless po lahat ng pinag-aaralan natin kung hindi po natin yan i-apply. At isa sa mga risk management pa na dapat natin matutunan dito is itong technical analysis. Itong technical analysis na to, ito po yung gamit ng chart at statistic para ma-analyze po yung direction ng financial market at ma-identify mo kung saan ka mag-exit, mag-entry at kung saan ka mag-exit. Ibig sabihin, sa inyong buy mo, saan ka magba-buy at saan ka mag-sell. Yung kagaya ng ginawa natin kanina, yung entry. Saan ka ba ako mag-entry dito ng buy? Saan ba ako mag-entry dito ng sell? So napakahalaga nitong technical analysis. So meron tatlong klase o three types of market analysis. Yung three types of market analysis, una na dyan is fundamental. Pangalawa is technical. Pangatlo, itong sentimental. So dito muna tayo sa fundamental. Ano ba itong fundamental? So makinig po kayo. Lalo sa mga zero knowledge po dyan. Pag sinabi natin fundamental, naka-base po yan sa news, social media, politics, economics. So naka-focus po yan dyan. So kung mapapansin nyo po, karamihan ng traders, lagi na nanonood ng mga balita, tinitingnan nila yung news. Tulad ngayon sa Israel, no? Sa Israel at sa Iran, hindi ko alam kung ano yung currency dyan. Pero sigurado, ang currency niyan ngayon bumaba. Kasi bakit? May gera. Yan po. So pag tinitingnan natin, yung pera ng Israel at Iran yan, bagsak yan. Okay? Halimbawa naman sa Amerika, nagkaroon ng eleksyon yung nakaraan taon ba yun? O itong year lang. Nagkaroon ng eleksyon, nanalo si Trump. Ano nangyari? Tumaas yung dollar. So may mga high impact news. Kapag may high impact news, ina-advise natin wag munang mag-trade. Palampasin muna natin yan. Kasi bakit? Kasi yan yung karamihan na pwede kang malos. Okay? So yun yung mga sinasabi po natin. So pag sinabi naman natin technical analysis, dito naman pinag-aaralan yung price and volume. Yung price and volume, yung galawan niya at tinitingnan natin yung previous market tsaka yung current market. So tinitingnan natin ano ba yung trend ngayon? Bullish o bearish? Pag sinabi natin bullish, yan po yung pataas. Pag sinabi natin bearish, yan yung pababa. Kasi yung bull, pababa daw pag pataas daw pag umatake. Yung bearish, pababa pag umatake. Kaya bull and bearish. Okay, yung tawag. So yan ha. May natututunan na siguro kayo dyan sa mga zero knowledge. Baka sabihin nyo, wala pa. So may idea na kayo kung ano yung bull tsaka bearish ha. Alam nyo na po yan. Tsaka yung buy and sell. Pag sentimental naman, itong sentimental naman, ito yung gauge how the other traders feels who more in control, buyers or seller. Dito makikita natin, babase po tayo dyan sa candlestick. So titingnan po natin dyan kung ano yung bias. Bias ba ang buyer o bias ang seller? So ano ba yung volume niya? So tinitingnan po natin yan. Okay? So yan po yung sentimental. Kaya kailangan mahalaga rin na aralin din po natin ito. Okay? So nakikita po natin, no? Yung iba sasabihin, nako, napaka-komplikado naman yan. O, sa mga nakinig po dyan, baka natutulog na kayo. Complicated po ba ang Forex? Yes or no? Type naman po dyan, baka wala na akong kausap. Yes, complicated. Yes, complicated, no? Lalo siguro nung nakita nyo to, sa mga zero knowledge yan. Ano ba yung falling wedge na yan? Bullish rectangle na yan? Meron pang head and shoulder. Alam ko, shampoo lang yung head and shoulder na yan. No? Pero yan po, wag nyo muna yan problemahin, mga kapatid. Okay? Wag po kayong ma-nervousin dyan. Wag po kayo, naku, makakaya ko ba yan? Baka hindi ko ito matutunan. Ito yung tandaan nyo, change your mindset. Kung gusto mo mabago buhay mo, change your mindset. Pag sinasabi mong baka hindi mo yan matutunan, hindi mo talaga matututunan to. Change your mindset. Lahat ng nakikita mo yan, sabihin mo, madali lang yan. Kaya ko yan. Sige, type mo nga, madali lang yan. Yan. Sabihin mo, o kaya type easy, easy. O, para maiksi lang, type easy. O, type easy. Yan, ibig sabihin, madali lang. Easy lang yan. Yan. Yan yung mindset kasi pag yan yung mindset mo, pag sinabi mong madali lang yan, madali lang yan. Pag sinabi mong matututunan ko yan, matututunan mo yan. Ganyan po dapat.
Ang mindset ng gustong matuto. Ganyan po dapat ang mindset ng mga gustong yumaman. Okay po? So, do you want an easier solution? Ha? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang mapadali yung trading? Gusto nyo? Yes, okay. So, gusto nyo mapadali yung trading? Ito po yung sikreto. Hindi na sikreto, i-reveal na natin ngayon eh. Dito po, habang inaaral po namin yung trading, kumikita na po kami. Di ba? Dati po, nag-aaral ka ng trading, inaaral ko to pero hindi pa ako kumikita. Bakit? Inaaral ko pa lang. Pero ngayon, dahil sa tulong ng cheat codes, inaaral mo pa lang yung trading, pwede ka nang kumita. Okay? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba? Ha? Gusto nyo? Okay. Ano to? Mag-leave po ako. Pinapasukan kami sa loob. May bomba po. Nako, nasa Israel siguro yun. Nako, ingat po kayo dyan mga taga-Israel. Yan no, sabi ko sa inyo, yung pagiging OFW risk, no? So, pag-pray natin yung Israel. Yan, ito po yung cheat codes, no po? Yan. Inaaral natin ito, pero pwede ka nang kumita. Bakit? Sa tulong ng pattern scanner, AI tools. Dito po meron tayong tools, no? Itong pattern scanner na po ito, yan po yung Manara. Yan, may swipe to trade din po tayo. Yung Manara, ito po, no? Yung Manara. Tingnan niyo po hindi na ikaw yung mag-a-analyze niyan. Si AI na. AI na po yung mag-a-analyze yan. Pero, hindi nangangahulugan yan na hindi mo aaralin. Sa pamamagitan nito, matututo ka kasi aaralin mo siya. Kaso lang, pwede ka nang kumita kasi once na ina-analyze ng AI to, ito na yung entry. Ikakopy mo na lang. Ikakopy mo na lang, ito yung TP1, ito yung TP2, ito yung stop loss. So, ibig sabihin, habang hinaaral mo to, kumikita ka na. Di ba? Yan. Ito po yung AI pattern po natin. Yan po yung Manara. Okay? At papakita ko sa inyo ngayon yung video kung paano ginagamit to yung Manara. So pakikita ko lang sa inyo para may idea kayo paano kaya ginagawa yan. Okay? Ito po may papakita ko sa iyo. Maya-maya pala, ito muna. So, dito po kasi may mga tanong, gaano po ba ka-accurate yung AI nyo o yung Manara na yan? So, ito po yung harmonic pattern or very profitable pattern with success ratio of over 70%. Okay? Systematic test over 3,000 harmonic trading patterns have shown the Gartley, Bat, and Crab pattern are the correct over 85% of time for both bullish and bearish pattern. So 70% to 85% accurate po siya. At ito po yung paggamit niyan kung paano po ginagamit yung Manara pattern. Hello! So paano nga ba tayo nagpe-place ng order gamit yung signals ni Manara? So sabi dito may nakita raw siya na bat pattern para mag-sell tayo. So ito yung binigay niya na stop loss, entry, and take profit. So click lang yung AUD USD and then sell limit, tapos sa price dyan natin ilalagay yung entry. So nag-place order na ako kasi para mahabol natin yung price, and then saka natin siya i-modify to put the stop loss and take profit. Dito depende na sa'yo kung ang gusto mo yung TP1 or TP2 yung gagamitin mo. So ayan na yung trade natin. Kusa yan magko-close kapag ka na-meet niya na yung take profit mo. For more details, message me. Yan. Okay po. So yan po, no? May take profit, may stop loss. So magkukusa na po siya. So yan po yung kagandahan kapag meron po tayong cheat codes. Pinadadali niya yung trading natin. Ito lang naman po yung resulta ng mga gumamit ng cheat codes. Gumamit po sila ng Manara, copy trade. Kumita po sila ng 1,302 dollars po yan hindi po pesos. So ibig sabihin, 'di ba sabi ko nga sa inyo dito, 100 to 1,000 dollars pesos, pwede kang kumita. Pero siyempre, depende po yan sa kapital at depende po yan sa lot size. Pero matututunan nyo po yan, wag po kayong mag-alala. Ito po yung ginagamit ko kasi, yung ESN. ECN. ECN pala. Okay? Ito po, no? Kumita ng 238,363 pesos. Ang ano niya sa dollars po is 4,124 US dollars. Okay? Yan po yung kanyang kinita. So sabi ko nga po sa inyo, isang araw pwede kang kumita nito. Okay po? And ang pangalawa na cheat codes natin, meron po tayong swipe to trade.
Bago lang po itong swipe to trade na to at marami pa tayong expect na bagong lalabas sa community po natin at dito sa provider po natin, no? Itong swipe to trade na to, isa-swipe mo lang dito, automatic magte-trade po yan. Pero may demo account muna yan. Siyempre, aaralin mo. So, lahat po ng cheat codes dito, lahat ng tools dito, mayroon po muna tayong training para matutunan po natin yan. So, pangatlo po, nandito po, meron po tayong academy. So dito sa academy natin, meron po tayong basic forex, advanced forex, masterclass. Ito yung kagandahan po na sinasabi natin na kung saan nagbibigay po tayo ng learnings dito. No? Nagtuturo po tayo kahit na zero knowledge ka dito, basic, advanced forex, masterclass. Yan po yung ating cheat codes number 3. At cheat codes number 4, ito yung pinakasikat at kilalang kilala. Makaka-access po tayo sa live trading ni Abdallah. Si Abdallah po, siya po isa sa mga master trader na ang kanyang forte ay yung US30. Yan yung US30 po yan, stock market po, tama, stock market po yan, no? Ng United States, US30 or DJ30. Okay? So dito po, pakikita ko po sa inyo yung aking live, no, na sumabay po kay Abdallah. Pakikita ko po sa inyo ngayon. Ayan guys, kumita tayo ng $588. Yan po, no? Buy and sell po tayo. Yan, galing sa kay Abdallah Strategy po yan. No? Kita po natin. Okay, galing. Kumita po. Yan, thank you. So, yan po yung sinasabi natin. Dito pa lang yan, sa live trading ni Abdallah, isang cheat codes pa lang, pwede ka nang kumita dito ng $100 to $500 a day. Sasabay ka lang. Sasabihin niya lang sa iyo, I took the buy, you took the sell. So, ganyan lang po, no? So, sasabayan mo lang. Pero, syempre, tinetrain. Kanina po may nag-message po sa akin, isa po sa mga estudyante rin po natin, no? Sa mga classmate po, isa sa mga classmate po natin, na kung saan, ang sabi niya, unti-unti niya na natututunan yung kay Abdallah, no? Nakukuha niya na yung strategy. So, ilang days na po siya sumasabay daw dito. So, ganyan lang po, no? Sinasabayan, inaaral, strategy, kaya mas madali mo siyang matututunan sa tulong ng cheat codes at yung tools at cheat codes po natin. Ito, okay? So, ngayon po, I want to introduce to you, ladies and gentlemen, ayan po, ito yung iconic. Okay? Ang iconic po, siya po dati yung economy. So mga nagtatanong, ano ba yung economy? But ayan din ba yung iconic? Yes. Yung economy po, yan po yung dati. Ngayon iconic na siya, nag-upgrade na po, no? Nag-upgrade lang yan this year, no? Dahil dumadami po yung mga nag-enroll dito, yung estudyante rito, dumadami na po. Ang iconic po is not a trading platform for your information. Hindi rin po siya investment company. Okay? Wala po tayong invest dito. Ito po ay academy. More on learnings. So dito po nagbibigay po sila ng cheat codes, nagbibigay po sila ng tools para mapadali yung ating pagte-trade at ginaguide po tayo. Okay? So ito po yung ating CEO, si Hassan Mahamud, at si Edwin. Siya po yung ating president at vice president si Jarud. Ang iconic po established in the United States 5 years ago. So running 6 years na po siya ngayon. Kaya nga po ngayon po naging iconic na siya kasi yung 5 years economy naging successful. Ngayon iconic na nag-upgrade na po siya. Okay? So headquarters in California, available in multiple languages. Ibig sabihin all over the world po siya kasi yung customer natin dito is 100 countries. Okay? Specializing in financial market education in highly effective technology based on artificial intelligence. So, makabago po ang iconic. Makabago po yung ginagamit nila doong trading. Kaya nga po, dati po, nung nag-aaral po ako na mag-trade no, sa YouTube University, may mga ilang ano po ako na na gusto mag-enroll noon, ang mamahal. Tapos training lang, walang cheat codes, walang tools. Talagang training lang po 'yon. Tuturuan ka lang kung paano mag-trade. Tapos pagtapos nun bahala ka na. So ganun po. Kaya nga po ang mamahal noon, hindi po ako naka-enroll dahil hindi ko kaya noon. Nag-self-study na lang po ako. Ang nangyari naman po sa akin is 'yun, marami rin po akong lugi kasi nga sa YouTube, iba-iba po yung strategy nila, malilito ka. 'Di ba? Mas marami kang alam mo makakatulong sa iyo, yung pala mas malilito ka.
Kaya hininto ko yon. Tapos, nagpapatrade na lang ako. Diyan na simula akong ma-scam na. Okay? Kaya nung madami na akong scam, sabi ko, paano ko kaya matututunan tong trading? Kaya salamat sa Diyos, answer prayer dahil nakilala ko po itong Kabayan Traders, no? At ngayon meron na ako sariling community rin, no, na tumutulong sa mga kapwa ko OFW para matutunan 'to. At dahil po dito, magse 7 months pa lang ako nitong July, no, 6 months pa lang ako. Almost 1 million na po yung kinikita natin dito sa sa forex, no po. Yan po, no. Tingnan pa natin sa mga susunod, no. Baka mas malaki pa diyan. So, ganyan lang po. Kailangan lang po talagang aralin. Okay? At dito po, ito po yung financial market na kung saan hindi lang po forex yung inaaral dito. Kailangan din po dito yung, inaaral din po natin stocks at crypto. Kasi yung isa lang naman po principle ng trading. Baka kala nyo po kasi forex lang. So, meron din stock tsaka crypto. Pag close ang market sa forex tsaka stock ng weekend, pwede tayong mag-trade sa crypto. Okay po? So, yan po, no? Tatlo po yan, no? Forex, stock, and crypto. Trading po lahat po yan. Okay? So, how much? So, mga gusto na magtanong. Magkano po ba? Ang formal forex class po natin, ang basic course po natin, nagkakahalaga po ng 70,000 pesos po So, 70,000 pesos to 150,000 pesos, depende po yan kung ilang mga sessions. Okay? So, kung gusto mo naman ng advance, kung halimbawa meron ka ng alam, gusto mo ng advance, meron naman tayo 400,000. Okay? So, ito po yung ating formal. Kasi ang mahal naman po niyan, hindi po, mura na po yan. Kasi po sabi ko nga sa inyo, sa isang araw, kaya mong kitain itong 70K, 150K. Itong 400,000, kaya mong kitain yan, walang isang buwan. Okay? So, kailangan mo lang talagang aralin. Nako, mukhang nag-iisip na yung iba dyan Ang mahal, hindi ko kaya yan. O, wag ka kagad. Ikaw naman, gumigive up ka naman kagad Sabi ko pa lang kanina, winners never quit and quitters never win. Hindi pa nga tapos, nagkukwit ka na. Hindi pa nga tapos yung presentation, o ba nagrereklamo ka na. Di ba? Di ba sabi natin, kung gusto mo mabago yung buhay mo, change your mindset. Ikaw naman, kinabahan ka kagad. Hindi yan ang enrollment fee mo. Hindi yan yung babayaran mo. Okay? Magkakaroon ka pa ng discount. Kung gusto mo, kung ayaw mo to, o sa ibang company ka, ito, ibang company yan, ibang school yan, 1,449, 1,799 kung gusto mo. Okay? Kaso walang cheat codes yan, tsaka tools. At talagang learning lang. So mag-aaral ka lang. Pagkatapos yan, bahala ka na sa buhay mo. Paano mo iti-trade. Okay ba kayo dyan? Pero ngayon, dahil nagtagal ka rito, no? Diyan sa 38 participants natin. Dahil yung isa bumitaw dahil may bomba daw, no? Sa Israel, siguro baka sa Israel po 'yon. Okay? So yan po. Meron po akong ibibigay sa inyo na option. Enrollment option 1. 6 months po ito, $645. Wala ka ng subscription monthly. Meron ka ditong EKA, Manara, Solex, at Swipe to Trade. Okay? Swipe to trade, meron ka dito, tsaka Plutus. Yan, 6 months, wala na po yung subscription. So, kung gusto mo naman mas makatipid 1 year, paano makakatipid 999? 999 pero 1 year yan. Computein mo yan. I-ano mo, 990 o $1,000 time divide to 12 mo kung magkano lang yan. Mababa lang yan, wala pa nga $100 yan Pero dito, meron ka ng Manara, may EKA ka na, yung Academy, may Solex ka na, may Plutus ka na, may Swipe to Trade ka pa. At, okay, ito pong mga sinasabi ko sa inyo, ito po ay tools and cheat codes. Provider po yan ng Iconic. No? Ayan po yung sa provider po natin. But yung sa community natin, kapag nag-enroll ka rito, may bonus ka. Ito po ay sa community na po. Hindi na po galing yan sa provider. Ito provide na po ng community. Dito, tuturuan ka. Meron tayong chart mastery, VIP community, group coaching, scalping strategy. Kapag wala ito, at yan ka mag-enroll, may bayad po to.
no? Yan, pag ito po ay binayaran mo, ito po ay nagkakahalaga po ito siguro nasa mga 50,000. Yan, pag-aaralan mo yan. 50,000 pero ilang sessions lang. Wala pong cheat codes, walang tools. Pero dahil mag-enroll ka rito sa option 1, libre na yan. Okay? Libre na yan. Oh, gusto nyo ba? Nako, mukhang hindi kumikibo. Abe, mahal pa rin. Mahal pa rin ba? O sige, pambira naman kayo. Mura na nga yan, mahal pa rin. O sige, bibigyan ko kayo ng option 2. Pag ito, namahalan pa kayo, ewan ko na lang. Ha? Ito yung option 2 natin. $849.99 o $185. Meron kang Academy, meron kang Manara, meron kang Solex, meron kang Swipe to Trade. Okay? So wala lang Plutus diyan, Swipe to Trade. Elite Pro emerging yan, depende kung saan bansa ka. Pero kung gusto mo ng kumpleto, $199.99 o $200. Meron kang ECA, meron kang Manara, meron kang Solex, meron kang Swipe to Trade, meron kang Plutus. At bonus, ito ng community. Muli, ulitin ko, hindi po yan galing sa Iconic ha. Dito po yan sa community. No? Kapag nag-enroll ka dito, bonus na to. Sabi ko nga sa inyo, kung wala itong Iconic na to, hindi ka mag-enroll, may bayad po yan. Pero dahil nag-enroll ka, bonus na yan. Chart Mastery, VIP Community, Group Coaching, VIP Signal, Scalping Strategy. Lahat po yan ituturo po sa atin sa mga mag-enroll. At ito pa, bonus pa. Kung ikaw ay mag-enroll this week, no? Kung ikaw ay mag-enroll this week, makakasama ka po dito sa ating Hero 30 Days Challenge. Ano tong Hero 30 Days Challenge? Itong Hero 30 Days Challenge, tuturuan ka po mag-trade from zero knowledge to profitable trader. Marami na po rito, nagsimula na po yan, pero wag po kayong mag-alala. Pag nag-enroll kayo, may recorded video naman. Nakakadalawang session pa lang, 3 sessions pa lang tayo, marami na po ang nagiging profitable dito. Hindi pa natatapos yung 30 days ha. Ang dami na po nagpo-post na kumikita. Nagiging profitable na sila. Yan po yung good news. Kaya kung mag-enroll ka niyan, kasi po, ito pong Hero 30 na to, nung nagsimula, bukod po yung bayad nito, $99. Dahil maraming nagre-request, tapos na po, cut off na po yung $99 na yun dito sa Hero 30. Ngayon, ginawa na lang po namin, doon sa mga mag-e-enroll ngayong week na to, yung $199 o $200, libre na po itong Hero 30 Days Challenge. Okay? So grab the opportunity. Don't miss out this amazing opportunity. Wag niyo po, dahil dito, sabi ko nga sa inyo, 3 days pa lang, marami nang kumipina. Paano pag natapos mo pa yung 30 days? Pag natapos mo yung 30 days dito, sigurado marunong ka na mag-trade. Kaya yung mga sinasabi dyan, lagi kayong talo, losses, nasusunugan, itry nyo po ito. Baka ito na po yung pagkakataon. Ito na yung opportunity na inaantay ninyo. So free na po yan ha, sa 199. Sa susunod po, baka mawala na yung promo na yan, hindi na yan kasama doon sa 199. So iba naman po. Bukod po talaga kasi ito, may bayad po ito. Hindi po ito provide ng Iconic. Dito na yan sa community. Kaya natin ginawa ito para matulungan po natin mapabilis yung pagkita nyo po sa Forex. Actually, pag nag-aral po kayo ng Forex, 3 to 5 years bago ka maging profitable. Pero dahil nga pinadali natin sa tulong ng tools at cheat codes at sa mga trainer natin o yung mga naging profitable na traders po natin dito, no? Yan po yung aming regalo sa inyo o gift namin sa inyo. Bonus po natin yan. Okay? So once na nag-enroll po kayo ng 199, kasama na po yan. At dahil nandiyan ka, yan sa 40 participants natin, hindi ka umalis, hindi ka bumitaw. No? Kung halimbawa lang, sir, wala pa akong pang-enroll. Okay, ito yung good news ko sa inyo. Yung sinasabi kong bonus. Dahil hindi ka bumitaw dyan, i-message mo na ngayon yung nag-invite sa'yo.
Yung nagpasa sa iyo, yung nag-add sa iyo sa GC, yung nagpasa sa iyo ng link ng Zoom, i-message mo na ngayon. Sabihin mo, I joined the webinar. Bakit? Ito yung bonus natin, no? May bonus po tayo na ibibigay sa inyo. Once na kayo po ay nag-subscribe, dito, maya-maya, bibitinin ko muna kayo sa bonus. Bibitinin ko muna kayo sa bonus. I-message nyo muna yung nag-ano sa inyo. I-message nyo muna yung nag-invite sa inyo. Okay? I-message mo muna yung nag-invite sa inyo. Sabihin nyo, I joined the webinar. So bago ko sabihin yung bonus, dito muna tayo. Kasi may nagtatanong what will happen to you if you subscribe? Ano ba yung benefits daw kapag nag-enroll? O ano yung benefits kapag nag-enroll kami? Ito po. Magkakaroon po tayo ng tools. Manara, Swipe to Trade. Magkakaroon tayo ng cheat codes gamit ang AI tools. Yan. At syempre yung academy pa natin, Basic Advanced Forex Masterclass Live Trading. BIP, yung Plutos, nagbibigay po sila ng mga signals. Almost 70 to 85% no, accurate po yung binibigay. At ito, yung live trading ni Abdallah. At kapag kayo po ay nag-join, marami po kayo matututunan. May mga video po dyan. Okay? Makikita po natin dyan, may mga video recorded dyan na kung saan from basic to advanced. Bukod pa sa training na binibigay ng community, baka isipin nyo ito lang. Hindi. English po kasi to. So meron tayong Tagalog. Okay? Yan po yung binibigay doon, tinuturo po natin. Bukod pa doon sa mga strategy. Okay? Ang daming learnings po dito. At kapag natutunan mo po ito, pwede kang kumita dito na 95,531. Ito, no? Sabi ko nga sa inyo, may kumikita dito weekly, 200,000, 200,000, 300,000. Meron po dito, minsan, yung daily nga, $500, $1,000 daily po yun. So magkano po yan sa isang linggo kung halimbawa maging consistent ka. At pwede kang kumita dito ng $100 o $200, kagaya ni Sir Eman. 66 years old, 67 years old na po siya. No? Ngayon, dati kumikita siya ng $100 to $200. Ngayon po $200 to $500 a day na po yung kinikita niya. At ito po pakikita ko po sa inyo, baka sabihin niyo puro screenshot. Ito po yung live trading ko. Live trading ko, panoorin niyo. Live trading ko po ito na kung saan kumita po ako dito ng $300 in just less than 20 minutes. Pakita ko po sa inyo. Yan, hello guys. Pakikita ko lang sa inyo yung aking trading. Ito po yung live trading ko po. Standard account po yan. So, nasinundan lang po natin yung signal na ibinigay ng economy. So, nakita po natin, ano. So, 0.09 po. Yan po, 0.09 ang aking ano dito, lot size. So, makita po natin, nasa, yan. Yung isa po, yan po, 83 na po. Bali na take profit ko na ng maaga, sayang. So yan po, no, na take profit ko na yung 83 plus 123 to. Natapos ko po itong trading, less than 20 minutes, kumita po akong $300. Magkano po yung $300 na yan? Diba? Mga nasa 16,000 kung di ako magkamali o 17. Diba? In just 15 minutes, sabihin na natin. 15 minutes pa lang yan, Ayan po. Ang last size ko nga lang diyan, medyo mid risk na yan, 0.09. Meron po ako dito 0.01. At ang trade natin dito is AUD GPY. Ito yung forex minor, no? Minor currency pair. Ayan. So yan po yung ano. Ito guys, pakikita ko na po sa inyo. Ito po yung aking lot size at hindi din kalakihan yung capital. So, capital ko lang dito, support and resistance natin hindi ako nagkamali, nasa $30 o $50 so, ngayon, ang gagawin po natin tapos 0.01 po natin kaya, dito. Hindi ganun kalakihan yung keto. Pero, bago, yan, profitable. Pinakita ko lang po ito kasi, baka isipin kasi nung iba. Kaya kumikita ka kasi malalaki yung capital. So, mapapansin po natin na lumagpas po na siya doon sa resistance na break niya na po. No? Napalaki ko po yan ng $300. Nakaposisyon po tayo ng buy. Bakit tayo nag-buy? Kasi po yung trend po is pataas. Makita po natin yung trend. No? Pataas po yan. Kaya sabi nga ni Coach Noy na trend is your friend. Okay? So makita po natin ito. Nakabay po tayo. At isa na lang po. Yan, nakita po natin. No? Yan. So yan. Ayan, no?
Yan, yan pala, ito pala, no? Mga nasa siguro mga 30 plus lang yung sinimulan ko rito. Napalaki ko po yan, napaabot ko po yan ng $300. No, well, hindi isang buwan ha. 1 week lang 'yon. Biriin mo, yung $30 mo umabot ng $100. Pero syempre, may strategy at meron tayong tools na ginamit diyan. Yun yung sinasabi ko po sa inyo, yung tulong ng nung cheat codes natin. Hindi ko magagawa yan ng ganyang kabilis kung walang cheat codes. Yan po yung kagandahan po rito. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na habang inaaral mo, pwede ka nang kumita. Okay po? Isa po ito sa mga naturuan po natin. Wala pang isang linggo, nag-trade na po siya, kumita kaagad ng $67. Wala pang isang linggo po yan ha, bago. At ito na po yung bonus na sinasabi ko. Okay, ready na ba kayo? Oh, nawala na yung dalawa, 38 participants. Kayo na lang makakatanggap nito. I-message nyo na yung, nag-message na po ba kayo? Binessage nyo na po ba yung mga nag-invite sa inyo, nagpasa ng link na to? No? Sabihin nyo, I joined the webinar. Kasi kapag nag-message ka na po sa kanya, sa kanila, i-add po nila kayo sa GC. No? I-add po nila kayo sa Kabayan at Traders Community, sa Filipino OFW Traders Community, no? At sa iba pang mga community natin at may mga coaches po tayo diyan. I-add po kayo diyan. Kasi habang hindi pa kayo naka-enroll, pwede na po kayo magkaroon ng idea o magkaroon ng learning paano ang trading. Kapag ikaw po ay nakasama sa community, ito po yung bonus ng mga umattend dito. Meron po kayong 2 days challenge Forex for beginners. Okay? So yan, makakasama po kayo dyan. Dito po, may tinuturo na po tayong strategy. So hindi ka pa naka-enroll, may strategy ka na, may learning ka na dito, no, kaagad na matututunan kung paano ang pagte-trade. Sa mga zero knowledge yan. Okay, pero wala pong cheat codes yan, wala pong tools yan ha. Baka hanapan nyo kami. Wala po bang VIP to? Wala bang VIP signal dito? Wala po Ano lang po kasi hindi ka naman naka-enroll eh. Free lang ito na ibibigay po namin dahil sa mga nagtiyaga, alam ko po na may mga ginagawa kayo, busy kayo, pero nagtiyaga kayo. Kaya may bonus naman po kami sa inyo. So hindi naman natin pawawalang bahala yung mga pagod nyo. So may bonus po tayo sa inyo sa mga nandiyan dyan. Okay? So message nyo na para ma-add po kayo sa GC at makasama po kayo rito. At bukod dyan, syempre, ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung withdrawal. Baka sabihin nyo, puro naman enrollment. Paano naman halimbawa kung trading diyan paano kami makaka-withdraw? So meron tayong broker. We suggest BT Markets. Kaya pwede ka na rin mag-register sa BT Markets gamit yung link ng nag-invite sa iyo o so yung coaches. No, message mo kung sino yung coach nyo, no? May mga coaches po tayo diyan at papasahan kayo ng link kasi doon magre-register po kayo. Pwede na kayong mag-demo account. No, gumawa ng live account, gumawa ng demo account. Pero wag muna kayong magla-live account, okay? Lalo kung hindi pa kayo naka-enroll. At dito, ito po sa Light Finance to, no? Nung nagsisimula pa ako niyan. Pero ngayon kasi BT Market sa po yung aking broker. So maganda pa rin naman Light Finance, pero mas maganda kasi yung BT Market, friendly user, no? At the same time, mabilis mag-withdraw, walang issue po sa pag-withdraw. At kung meron man halimbawa mag-concern o mga issue, mga problema, meron naman tayong diyan, backdoor. Ibig sabihin mayroon tayong admin at manager na pwede nating makausap at matawagan. Okay po? So wala po tayong problema. Pero kung halimbawa, ang tanong, pwede po bang gumamit ng ibang broker? Yes. Pero pag may problema, wag niyo po kami i-message kasi marami pong broker yung may mga issue. Kaya itong BT Markets, ito yung inaan namin, wala akong issue. Talagang almost 20 years na po ito. At regulated po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At hindi lang sa Bangko Sentral, kundi sa buong mundo. Kasi hindi lang naman Pilipinas No, ang BT Markets, pang buong mundo rin yan. Okay? Kaya, ayan po yung ating rinirekomenda. At ang kagandahan ngayon sa BT Markets, kapag ikaw po ay nag-register dyan at nagsimula ka, meron pong 100% bonus. Minimum $300 to $1,000. Ano po yan? Doble.
Ibig sabihin yung 300 mo magiging 600. Pero hindi mo mawi-withdraw. Trading account mo yon. So yun yung pwede mong i-trade. Okay? Hindi mo yung mawi-withdraw. Pwede mong i-trade. Kapag na-trade ka, kumita ka, pwede mong i-withdraw. Okay? Pero yung 600, yung 300 na bonus, kasi yung iba baka i-withdraw. No? Hindi mo mawi-withdraw yun. Pinahiram sa'yo ng company yun eh. Bonus nga yun eh. Para tumaas yung sa trading ano mo, trading account mo at saka yung margin level mo rin, 'di ba? So tulong po 'yan sa 100 pero exclusive 'yan sa community natin. Kaya kailangan gamitin niyo po yung amin link. Okay? Kasi may mga link 'yan eh. Okay? So may mga introducing broker. So kami mga introducing broker. So kapag link nyo namin yung ginamit nyo, makakasama po kayo sa 100% bonus na yan. Okay? Doon sa mga nagte-trade na po. Pero wag po kayong magmadali, matututunan po natin yan. Ito, 72 years old. Si Ma'am Jezabel, isa sa mga naturuan din natin. 72 years old, hindi po yan techie. Yan sabi nga niya, no? Not to brag but to inspire, 72 years old, retiree, less responsibility na dahil wala ng pasok mga alaga. 100 to 150 per day. Kinikita niya. Dalawa po yung account niya dyan. Yung trading account niya, standard, standard account, tsaka cent account. Okay, so cent account, ginagamit niya sa umaga, sa gabi, standard account naman. So naka-withdraw na po siya diyan, okay? So kumikita na po diyan. Marami pa po, no? Ilan lang po itong pinakikita ko dahil hindi tayo matatapos pag pinakita ko lahat ng kumikita rito. Ang sinasabi ko lang na dito sa Forex kapag inaral mo talagang kikita ka. Okay? So success start when you decide to begin. Okay? Kahit na po mula simula nandiyan ka na, napakinggan mo, Sir, lumakas yung load ko nung napakinggan kita, no, marami nagme-message sa akin. Sir, nung napakinggan kita, present mo to, wala akong alam sa Forex pero nagka-idea ako. Ang alam ko sa Forex, scam pero nung napakinggan kita, lumakas yung loob ko, nagtiwala uli ako na gusto ko uling sumubok sa Forex, no? Lahat yan yung magagandang narinig ko o magagandang nasa isip nyo ngayon. Gusto kong makabayad sa utang ko, gusto kong yumaman, gusto ko na mag for good, ito na yung aaralin ko. Pag yan ay nasa isip mo lang, walang mangyayari, hindi ka pa rin magiging successful. Okay? Paano ka magiging successful? Sabi rito, success start when you decide to begin. Once na nag-decision ka ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa makalawa, hindi sa isang buwan, ngayon. Success start when you decide to begin. Pag nag-decision ka ngayon, magsisimula na yung success mo. Kailangan mo mag-take action. We must create the perfect moment to take action rather than waiting for a perfect time to arrive. Now is the time to act. Ngayon po, mga kasama, mga kapatid, mga kapwa ko OFW, mga kababayan kong Pilipino, ngayon po tayo mag-decide. Marami na tayong risk sa buhay. Marami na tayong hirap na pinagdaanan. Ilang taong ng OFW, ilang taon mo nang hindi nakakasama yung pamilya mo. Yung anak mo iniwan mo, bata pa, baby pa. Ngayon, graduate na, nandiyan ka pa rin, OFW ka pa rin. Yung anak mo hindi mo naalagaan pero anak ng iba naalagaan mo. Yung pamilya mo hindi mo na pagluto pero yung pamilya ng iba pinagluluto mo at pinagsisilbihan mo. Dahil yan sa gusto mong maganda, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Tama po ba? Ngayon, dumating na po yung opportunity. Maaaring answer prayer na to sa'yo. Dito ko ngayon, ako bilang Kristiyano po, hindi po kami naniniwala sa aksidente. Ang pagpunta mo rito, pagpasok mo rito, alam ko may ginagawa pero nandito ka ngayon, hindi po yan aksidente. Hindi po yan aksidente. Okay? Ito po yung purpose kung bakit ka naririto ngayon. Para ipaalam sa iyo na may oportunidad na nag-aantay sa iyo. Ngayon, narinig mo na. Kailangan mo lang ng isang desisyon. Isa lang. Mag-decide ka lang. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa isang taon, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Dahil success start when you decide to begin. At tandaan mo, walang mahirap
sa taong may pangarap. Okay? So diyan po nagtatapos yung presentation natin at ngayon question na tayo, no? Q&A na sa mga gusto magtanong. Sige po. Ayan, member na po ako ng Hero 30 Challenge. Pwede bang mag-enroll after natapos muna ng Hero? Yes, sa iPhone. iPhone kasi nakapangalan. Yes. Pwede rin naman na hindi mo natapusin yung Hero, mag-enroll ka na. Mas maganda kasi bakit? Kasi habang inaaral mo yung nasa Hero 30 ka, habang inaaral mo siya, may cheat code tsaka tools ka na. So pwede mo na siyang pagpraktisan. Kagaya ginagawa ng iba, 'di ba? Kaso lang, 'yun, kung hindi ka pa naman wala ka pa sa Hero 30, mag-enroll ka, libre na yung Hero 30. Okay? Pero yung kung nasa Hero 30 ka na, kung hingi ka ng discount, wala po, no? Sana doon pa kasi tapos na yung cut-off natin diyan eh. Okay? Kaya kailangan natin uli kailangan mo mag-enroll talaga. Okay? Galing po sa 9 Kabayan GC po yung link na ginamit ko. Yes, kung galing po sa 9 Kabayan GC yan, i-check nyo po doon sa member kung sino po yung nag-add sa inyo. Di ba may nag-add po sa inyo dyan? O, hanapin nyo po kung sino yung nag-add sa inyo dyan, i-message nyo po sila. Okay? Huwag po doon sa GC, kundi mismo doon sa tao na nag-invite sa iyo. Yung taga-US po, medyo mahirap makapag-open ng account. Hindi po, gamit ka lang ng VPN kasi may mga taga-US po rito. Okay? May mga taga-US kami na gumagamit lang sila ng VPN. Nakakapag-trade po sila. Okay? Gamit ka lang ng VPN. Magkano lang po yan? Pwede ka naman kumita. Okay? Yan. Ano po pinagkaiba ng dalawang account na gamit niya? Yung tanong niyo po yung sa send account tsaka standard account, kung gusto niyo pong malaman yan, mag-enroll po kayo. Ituturo po yan. Kasi pag diniscuss po natin dito yan, mahaba. Okay? Kung gusto niyo pong matutunan yan, yan po yung purpose. Mag-aral tayo, matututunan niyo kung ano yung send account, ano yung standard account. Okay po? So makakapag-trade na ba sa $300? Kikita na ba yon? Depende sa iyo. Kung nag-enroll ka na, inaral mo, pwede kang kumita. Pero kung lalagay ka ng $300 ang hindi mo inaalam at hindi mo alam paano execute yung buy and sell, ako na magsasabi sa iyo, hindi kikita yung $300 mo. Baka ilang minuto lang yan, wala pang isang oras, ubos yan. Okay? So, huwag ka mang hinayang sa pag-enroll. Mag-enroll ka muna. Invest ka muna sa education. Kasi sa education, $200, huwag ka magtipid dyan. Dahil kapag natutunan mo to, tandaan mo, lifetime skill, lifetime business, lifetime income. Yan po. At huwag ka magmadali. Pag ikaw ay nag-enroll, ang isipin mo, huwag yung kita. Isipin mo, matutunan ko to. Kasi pinakamatagal na nito, wala namang umabot dito ng 1 month eh. Bago matutunan, yung iba bagong isang linggo nga lang, ilang days nga lang natututunan. Lalo ngayon, yung may Hero 30 tayo. Ewan ko lang kung hindi mo pa matutunan dyan. Kasi dito, 3 days pa lang yung training, marami nang kumikita. So, sulit yung magiging enrollment mo. Kaysa yung magsisimula ka, magte-trade ka ng wala kang aral, sayang yan. Kahit malaki pang pera mo. No, hindi po natin ina-advise yan. Pero kung matigas ang ulo nyo, nasa inyo yan, pera nyo yan eh. Mag-trade po kayo. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magiging profitable dyan. Bakit? Experience ko na po yan. Okay? Experience ko na po. Ilang beses na kung ginawa yan. Kaya ako pa, may learning pa ako dahil self-study pa ako noon kaso mali yung self-study ko, tsaka mali yung mindset ko. Hindi tulad ngayon. Okay? Kung ayaw mo masunog agad, mawala yan, wag niyo pong subukan. Mag-enroll na lang muna po kayo. Education muna tayo. Nasa state kasi ko, yes sir, iPhone. Kung sino nag-invite sa inyo, i-message nyo, kahit nasa states po kayo, pwede po kayo yan. Mag-BBPN lang kayo. Paano po pag sa Canada, paano maka-withdraw sa Pinas? Through GCash. Depende po. Kailangan may card po kayo. Kasi yung iba, meron naman debit card, credit card. Pwede naman po yun. Kung mag-withdraw ka, pwede naman doon. Kaso nga lang, pag credit card yung ginamit mo, kaya yung mga online card, mga 3 to 5 days yung withdrawal yan. Hindi kagaya kasi pag GCash, yung mga online banking, di ba? Mga ano lang yan, instant pay. Kagaya kami, pag nag-withdraw po kami, ilang minuto lang, pasok na. Okay, pero makaka-withdraw ka. Kasi yun ang tanong mo eh.
Pwede ka yes, pwede ka mag-withdraw. Yun nga lang, mga 3 to 5 days yan. Okay? Pag nag-withdraw ka sa sa ano, sa credit card o sa yung mga debit card, yung iba 3 days, 2 days, yung iba 24 hours, depende. No, pero mga ganon, mga 3 to 5 days. Pero makaka-withdraw ka, walang problema. Mahirap po ma-approve yung account galing sa US lalo pa wala pong kaya nga po gagamit kayo ng VPN. Yan, Sir Pablo. Meron na nga po kaming nag-enroll dito US nga po Na-approve po Kasi nga po, gumamit ng VPN, Pilipinas yung ginamit, address. Okay? Pwede naman po yan. So, yung passport, pwede yan, tapos yung details. Meron naman po tayong contact diyan sa BT Markets. Kaya nga po yun yung recommend natin. So message mo lang po yung nag-invite sa iyo, matutulungan ka po niya. Huwag ka pong mag-alala. Meron na po tayong mga nag-enroll taga US, taga Canada, naka-enroll po at na kumikita na po. Okay? Need po ba ng high-tech na call phone? Hindi. Kailangan Android, iPhone, no? Basta cellphone, no? Na gumagana. Pwede yan. Hindi mo kailangan ng mga high-tech dito, high-tech. Enroll na po. Yan, congrats. Kung enroll ka na po, congratulations po sa inyo. Yan. Magkaiba ba yung Vantage at BT? Magkaiba. Pangalan pa lang, iba na 'Di ba? Iba yung Vantage at BT. Pwede mong gamitin yung Vantage mo, pero pag may problema diyan, wag po kaming i-message ha. Tulad diyan, kung may mga problema sa mga kunyari sa pag-verify, pag-withdraw, wag niyo kami message baka gumamit kayo ng ibang broker tapos sir, ba't hindi ako maka-withdraw? Sir, ba't ang tagal? Baka kami ang kulitin niyo diyan, okay? So kayo pumili ng broker na 'yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga broker na may mga issue. Okay? Hindi na lang tayo magbabanggit. Okay? Debit card lang, ilang days. Hindi ko po alam. Kaya nga sabi ko sa inyo, 3 to 5 days. So, pwedeng 3 days, 2 days, 24 hours, 4 days. Depende. Kaya nga 3 to 5 days. Okay? So, madali naman po siguro intindihin nyo pag sinabing 3 to 5 days. So, pwedeng maaga, pwedeng matagalan. So, ganun lang po. Pero makaka-withdraw. Dadating sa inyo. At kung hindi man, kung BT Markets gamit mo, ayan, pwede natin yan i-follow up. Okay? Paano kung dito sa Canada, withdraw? Ulitin ko, Sir Patrick, kanina ko pa po sinasabi, pwedeng debit card, pwedeng credit card, kung anong card yung meron kayo dyan. Okay? Pwede yon kasi makikita nyo naman po doon, may mga international din doon na pwedeng mag-withdraw, pwedeng mag-deposit. Okay? Pero kung mayroon naman GCash, di ba? Pwede naman, kukuha lang kayong roaming, kagaya ng iba. Roaming, yan yung ginagamit. So, mas mabilis. Okay? May mga broker na pang malaki nakita mo i-hold account mo or hindi ka maka-withdraw. Hindi ko maintindihan yung tanong mo, Ma'am Jolie. Basta yung broker po natin, yan po yung suggested namin. Kung ayaw mo yan, ikaw na pong bahala humanap ng broker mo. Pag may problema, wag niyo po kaming tanungin. Ayun lang po. Ang suggested namin broker, BT Markets. Tapos po. Okay? Kung gusto niyo gumamit ng broker, wala rin problema. Yun nga lang, pag may problema dyan sa broker nyo, wag kaming kukulitin nyo. Okay? So yan lang po maliwanag po dyan. Okay? Kasi wala kaming kinalaman dyan sa mga pinili nyong broker. Pag-submit po ng ID, requirements wala pong Philippine. Yan. Ang dami natin problema, no? Basta ID. Kung may ID ka na Pilipinas, kahit hindi passport, pwede yan. Okay po? Kung may ID ka naman dyan sa Canada, tapos sa Philippines nilagay mo, pwede rin naman. Subukan nyo po. Okay? Pwede naman natin subukan Malalaman naman natin yan doon. Okay? So kung hindi man, kung talagang wala, sabihan nyo lang uli. Kung BT Markets naman yung ginamit nyo, sabihin nyo lang po doon sa sponsor mo. Tutulungan naman po tayo kasi may contact naman tayo sa BT Markets. Kaya yan po yung sinasabi natin kung bakit BT Markets yung ating rinirekomenda. Sa ibang broker, tapos mamaya ibang broker gamitin nyo. Tapos sir, bakit ganito? Hindi kami dahil ganyan kasalanan nyo, ibang broker yan 'Di ba? So wag po kami yung kukulitin nyo. Kasi yung iba, 'di ba? Tagalog naman yung sinasabi, ewan ko bakit hindi maintindihan. Simpleng-simple lang. Pag sinabi, 'di ba? Na ID ganito, na
anong ID? Parang first time eh. Siyempre, pag sinabing ID, government ID, di ba? Natural na po yung pag sinabing ID sa mga ganito is any government ID pwede pong gamitin. Okay? So, meron pa po ba? Wala na pong tanong? Okay. So, body comments. Wala na? Okay. Yon. Maraming salamat po muli. Again, this Coach Jim Rowe, no, na sinagsasabi po sa inyo, success start when you decide to begin. So, winners never quit and quitters never win. Walang mahirap sa taong may pangarap. Tandaan niyo po, magdidesisyon ka hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa makalawa, hindi sa susunod ng taon, kundi ngayon. Kasi yung opportunity knock once. Huwag mo nang palampasin. Baka ito na yung answer prayer para sa iyo. God bless you. Thank you. Sa mga kapwa ko OFW, tuloy-tuloy lang. No? Never quit. No? Huwag po kayong basta susuko. Okay? Marami na tayong pinagdaan ng pagsubok. Baka ito na yung inaantay natin na sagot para tayong makapag-for good. Subukan lang natin. Wala namang mawala kaysa magkaroon ka ng regrets kapag hindi mo sinubukan yung opportunity na to. Thank you. God bless you all. Bye-bye. See you.